Paggising ni Miguel ay ramdam pa niya ang pagod sa katawan ngunit agad sumilay ang magandang ngiti sa kanyang mga labi nang maalala ang rason kung bakit nawalan siya ng lakas at energy. Masaya pa niyang kinapa si Myrtle sa kanyang tabi subalit naimulat niya ng malaki ang halos nakapikit pang mga mata dahil una na lamang ang naiwan sa kanyang tabi. Napabalikwas siya ng bangon at tinanap sa buong silid ang dalaga ngunit hindi niya na ito nakita. Bagkus ay natagpuan ng isang maliit na rosaryo na kulay pink sa ibabaw ng mesa. Ito nga ang rosaryong palaging daladala ni Myrtle. Kung hindi ito nakasabit sa leeg ng dalaga, ay nakatago naman sa bulsa ng damit nito. Akala niya ay naiwan lamang ito ni Myrtle ngunit napansin niya ang nakatuping papel sa ilalim nito. Nahiwagaan siya kung anong nakasulat doon. Marahil ay isang note mula sa dalaga upang sabihing lumipat na ito sa kanyang silid. Excited niyang kinuha ang papel habang nakangiti. Napaka-sweet naman talaga ng dalaga kung kaya't mas lalong tumindi ang nararamdamang pagmamahal niya dito. Hi Miguel, by this time, I'm on my way back home. This rosary is my greatest possession. Take it and let it guide and protect you every step of your way. Please, do not look for me if you notice I'm out of your sight for a long time. Live your life and just be happy. I will always pray for your safety. Be kind and don't forget to smile. Forever, Myrtle Gomez. Halos hindi malaman ni Miguel kung anong gagawin pagkatapos basahin ang sulat mula kay Myrtle. Hinagilap niya agad ang kanyang cellphone upang tawagan ng dalaga subalit out of reach ito kahit ilang beses pa niya itong i-dial. Sa inis ay inibato niya ang kanyang cellphone at sa puwang ulong na upo sa gilid ng kama. Babalik na ba ulit ito sa monasteryo at hindi na sila magkikita? Paano siya? Ang kanyang puso. Mahal na mahal niya si Myrtle at ito lamang nag-iisang nagpapasaya sa kanya. I want to build my own empire. Si Miguel at sa unang pagkakataon ay sinadya niyang harapin ng ama. What do you mean? Anang kanyang ama na tila nagulat sa kanyang expression. He is quite serious and as cold as ice that even the bond of father and son cannot break. I don't want to be a mafia anymore. Saad niya na hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha. That's impossible. You can't get away with that. Hindi makapaniwalang bulalas ng kanyang ama. Yes, I can. Matigas niyang pahayag kasabay ng pangigislap ng mga mata. Halatang may tinitimping galit at ora mismo ay sasabog na. Tinitigan siya ng ama ngunit hindi siya nagpatalo. Kung tumigas ang mukha nito 10 beses na mas matigas ang kanya. This time he doesn't know defeat. His is scariest, which even his father couldn't predict. This is a voice recorder of your loving wife. Pagkalipas ng ilang minutong, labanan ng titigan na ipinatong ang hawak na bagay sa harapan ng ama. Bahagya itong natigilan pagkatapos ay inilipat ang paningin sa bagay na nasa harapan nito. The decision is yours. Set me free, or I'll tear her apart. Hindi na niya kailangang isa-isahin kung ano ang laman ng voice recorder dahil ang mga katulad nila ay iisa ang daloy ng utak. What do you want? Sa wakas ay tura nito pagkatapos ng mahabang katahimikan at ngumiti siya ng sarkastiko. Akalain mong mas may importante pa pala sa pinakamamahal nitong organisasyon? I want to live my life the way I want to be. I want peace. Madiing tura niya. Is it because of Myrtle? Anang ama at biglang kumislap sa matinding hinanakit ang mga mata. He is broken deep down and hearing her name makes him weak and fall apart for longing. I don't want to lose people who are so close to me because of who I am again. Ayoko na maging Miguel Mondragon, Dad. Ayoko na maging mafia. His voice cracked and tears began to pour down his cheeks. He was the strongest, the meanest, and the heartless. But at this very moment, he is vulnerable and the weakest human in the universe. Hindi makapaniwala ang kanyang ama na makita ang kanyang mga luha. Never siya nagpakita ng kahinaan dito kaya hindi nito akalaang magbe-breakdown siya ng ganito. Tumitig sa kanya ito ng mariin ngunit unti-unting napalunok dahil sa nakikita nitong matinding paghihirap ng kanyang loob. Maya-maya tumayo ito mula sa kinahupan. Lumapit sa kanya at tinawakan sa balikat ngunit hindi naglaon ay hinila siya dito at niyakap. I'm sorry, son. Saad nito habang tinatapik-tapik ang kanyang likod. Inihilig niya ang ulo sa balikat ng ama pagkatapos hiniyan ang sariling umiyak. He cried like he didn't cry for years and sobbed in his father's shoulder like when he was 10. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa bisig ng ama. Ngunit nang makompose ang sarili ay nagpasalamat siya dito pagkatapos ay nagmamadali ng umalis. Nasabi niya ang lahat ng gusto niyang mangyari sa ama at wala na siyang pakialam sa mga susunod na mangyayari.
Once he stoops down to this Mondragon building as his home for years, he will no longer be Miguel Mondragon, the mafia boss. He briefly closed his eyes, held a deep breath, then exhaled it before opening them to greet his new beginnings and heading out to the exit door. He walks out freely, like he had not been out of jail for a decade. 1 minute later, a loud bang was heard, and a split second later, he was down lifeless on the ground. Huwag kalimutang maghugas ng kamay bago pumila sa pagkain. Oh, dahan-dahan. Huwag magmadali. Unahin yung mga maliliit. Si Myrtle sa mga bata sa loob ng bahay ampunan. Tunay siya nag-i-enjoy sa ginagawa lalo sa pag-aalaga at pagtuturo sa mga bata. Mahigit 1 buwan na ang nakalilipas nang magdesisyon siyang bumalik sa kumbento dahil sa mga hindi magagandang karanasan sa labas. Nag-novena din siya ng ilang araw at namumpisal upang humingi ng basbas sa kanyang pagbabalik, ngunit mas pumaimbabaw ang kagustuhan niyang tumulong sa pagpapalaganap ng kabutihan sa pamamagitan ng pagkakawang gawa. Sa ngayon na isa siyang caretaker sa isang bahay ampunan at kagaya din ng pagiging madre niya noon, ay dito na rin niya ifinokus ang lahat ng kanyang oras at panahon. Lubos siyang nahabag sa mga batang inabandona at pinagmalupitan ng sariling mga magulang, kung kaya't ipinangako niya sa sariling tutulong siya sa pag-aalaga sa mga ito sa abot ng kanyang makakaya. Teacher Myrtle! Teacher! Umiiyak na naman po si Maya. Ayaw niya pong kumain. Isang bata ang lumapit sa kanya at may pag-aalalang isunumbong kung ano nangyayari sa kasama nitong bata. Halos bagong dating lamang si Maya sa shelter at simula nang dumating ito ay walang araw na hindi umiiyak. Ha? Ganun ba? Sige, kumain ka na lamang at pupuntahan ko siya. Salamat. Tura niya at magalang namang yumukod sa kanya ang bata. Pag-alis dito'y tinungo niyang kinaroroonan ni Maya na noon ay nasa isang sulok at tahimik na umiiyak habang nakayuko. Umupo siya sa tabi ng bata pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinagot ang likuran nito. Tila nagulat ito nang maramdaman ng kamay niya sa likuran nito at napatingala ito sa kanya. Nginitian niya ang bata pagkatapos ay mas lalo lamang niyang hinagod ang likod nito upang iparamdam dito na may kasama ito at hindi nag-iisa. Kain ka na. Hindi maganda sa batang katulad mo nalilipasan ng gutom. Malumanay na turan niya dito. Gusto kong umuwi at daddy ko. Gusto ko nang umuwi. Wika nito habang umiiyak at tumatangu-tangu siya dito. Tahan na, makakauwi ka din, okay? Makakasama mo din ang mom at daddy mo. Pag-aalo niya dito. Batang nawawala ang kaso ni Maya at base sa kilos nito at pananalita ay may maayos itong magulang at pamilya. Sa tansya niya ay mahigit 6 na taong gulang ang bata, ngunit nakapagtatakang hindi nito matandaan ang apelyido nito at pangalan ng kanyang mga magulang. Mommy! Daddy! Sa halip ay lalo itong umiyak kung kaya't nayakap niya ito. Shh! It's alright, Maya. You're safe here. I'm here for you. Pagka-comfort niya dito kung kaya't tumahan ng bahagya ang bata at tumingin sa kanya. If you want, ako muna magiging mommy mo habang hinihintay natin ang totoong mommy at daddy mo. Pahayag niya at hindi nakaligtas sa kanya ang panlalaki ng mga mata nito. You can call me mommy. Nakangiting wika niya at biglang sumigla ang mukha nito. Really? Hindi makapaniwalang tura nito kung kaya't mas lalo siyang umiti at tumangu-tango. Mommy! Masayang saad ng bata pagkatapos ay umakap sa kanya ng mahigpit. Gusto mo kunan kita ng pagkain at susubuan kita? Suwestyon niya pagkatapos at masayang tumangu-tango ito. Opo! Opo, mommy! Masayang tura ng bata at tuwang-tuwa naman siyang ginulo ang buhok nito. Maya-maya lamang ay akay-akay na niya si Maya papunta sa mess hall ng shelter at pinaupo ito sa isang mesa. Pagkatapos ay kumuha siya ng pagkain para dito. Wala pa po bang update tungkol sa mga magulang ni Maya, sister? Si Myrtle kay Sister Ivory, ang madrang nagsasilbing administrator ng bahay ampunan. Wala pa nga, sister. Inaabangan ko nga din sa TV, maging sa mga newspapers kung may maghahanap ng nawawalang bata. Wala naman. Ang kinatatakot ko kung baka kung may masamang nangyari sa pamilya nitong bata at ito na lamang talagang nakaligtas. Huwag naman sanang ipahintulot ng poong may kapal. Kawawa naman ang bata. Tugon ni Sister Ivory na agad na nag-sign of the cross dahil sa naiisip. Sana nga po, sister. Kawawa naman po si Maya. Sad naman niya at tumangutango ito. May nakapatong na newspaper sa ibabaw ng mesa ni Sister Ivory at nahagip ng kanyang pansin ang headline dito. Sister, pwede pong mahiram ang newspaper na binabasa niyo kung tapos na kayo? Bigla ay saad niya dito. Sure, last week pa naman iyan.
Nakuha ko yata sa room ko yung bago. Si Sister Ivory sabay kuha sa newspaper at iniabot sa kanya. Agad niyang tinignan kung tama ang basa niya kanina sa headline nito, ngunit kahit ilang beses siyang kumurap at inulit-ulit ang pagbasa, ay ganoon pa rin ang nakasulat dito. Powerful business tycoon Miguel Mondragon shot dead in front of Mondragon Group Tower. Halos mabitawan niya ang hawak na newspaper dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Bigla ring lumambot ang kanyang mga tuhod at kasunod dito yung panghihina ng katawan. Sister Myrtle, okay ka lang ba? Mabilis na lumapit si Sister Ivory at dali-dali siyang hinawakan pagkatapos ay inalalayang maupo. Tila nahihirapan siyang huminga kung kaya't kinuhanan siya ng tubig ni Sister Ivory. Pagkatapos makainom ay nagsimula namang dumaloy ang kanyang mga luha. Hindi niya alam ang gagawin, parang masisiraan siya ng bait. Sana lamang wala na si Miguel. Simula nang malaman ni Myrtle na wala na si Miguel ay halos araw-araw siyang nagagawi sa simbahan upang ipagdasal ang kaluluwa nito. Hindi man lamang niya ito nasilayan kahit sa mga huling sandali nito dahil ayon sa balita ay na-cremate din ito kinabukasan pagkatapos ma-dead on arrival sa ospital mula sa pagkakabaril. Kung alam lamang niyang mawawala ito ay sana'y nakipag-ayos na lamang siya sa binata at piniling makasama ito kaysa ang lumayo dito. Mahal na mahal niya si Miguel at sa palagay niya habang buhay niyang ipagluluksa ang pagkawala nito. Myrtle? Palabas na siya sa loob ng simbahan nang marinig niyang may tumawag sa kanyang pangalan. Paglangon niya ay nagulat siya na makita si Adrian habang nakasuot ng polo shirt ng pari. Adrian? Hindi makapaniwalang turan niya pagkakita dito. Father Adrian. Nakangiting wika ni Adrian. Nagulat man ngunit hindi naman naitago ang sobrang kasiyahan para dito. Talaga po? Excited niyang pahayag kahit naguguluhan pa rin kung paano nangyari, lalo at masayang tumangutango ang pari. Thanks to Miguel. Siya ang sumagip sa akin mula sa kasamaan. Wika nito na makaupo sila sa bench na nasa gilid ng simbahan. Pagkatinig niya sa pangalan ng yumaong binata ay agad siyang nakaramdam ng panlulumo, ngunit lubos naman siyang naging proud dahil sa ginawa nito. Napakabuti niya. Ibinalik din niya ang lahat ng nawalang kabuhayan ng aming pamilya at ngayon ay payapa na ang lahat. Pagkukwento pa ni Father Adrian at tumangutango siya dito habang damandama ang matinding paghihinagpis ng kanyang puso. Namiss niya tuloy ng sobrang binata at halos maiyak siya habang nagkukwento si Father Adrian. Natutuwa ko sa lahat ng nagawa niyang kabutihan. Bago siya nawala, Father, sumalangit naman kanyang kaluluwa. Saad niya dito habang mamasama sa mga mata. Nawala? Sigurado ka? Tura ng pari at naipikit niya ang mga mata. How she wish na hindi totoo ang balita. Nabaril po siya habang palabas sa building ng kanilang kumpanya. Halos isang buwan na pong nakalilipas. Sana'y mapatawad din niya ako. Hindi ko man lamang siya nakita kahit sa huling sandali. Naiyak niyang pahayag at naramdaman niyang pagtapik ni Father Adrian sa kanyang balikat. Nakakalungkot nga kung yan ang nangyari sa kanya pero mahal ka ni Miguel. Kaya sigurado ako maintindihan ka niya. Pag-aalo nito kung kaya't mas lalo siyang nanlumo. Mahal ko din po siya, Father. Alam ng Diyos kung gaano ko po siya kamahal. Turan niya at tumangutango ito. Kaya ba pinili mo maging caretaker sa shelter kaysa bumalik sa pagiging madre? Ng pari at kahit ayaw niyang aminin ay ganoon na nga. Umasa ang puso niya na maayos na Miguel lahat at sa takdang panahon ay magiging okay din sa kanila ang lahat. Nagkasala po ako sa Panginoon. Kaya niya kinuha sa Miguel. Pahayag niya habang nagunahan ang luhan dumaloy sa kanyang pisngi. Shh! Don't say that. Ang pag-ibig ng Panginoon sa lahat ng kanyang anak ay dalisay at hindi mapaghiganti. Kahit ano pa man ang mga nagawa nilang pagkakamali at pagkakasala. Imbes na sisihin mo ang sarili mo, ipanalangin na lamang natin ang kabutihan at kapayapaan ng lahat. Wika ni Father Adrian at tumango siya habang pinapahira ng panyo ang kanyang muka. Thank you, Father. Napakalaking bagay po sa akin na nakita po tayo. Gumaan po ang loob ko. Tura niya pagkatapos niyang makipag-usap kay Father Adrian at nakangiting tumangutango ito. Ako man ay masaya din na nakita kita, Myrtle. Kung saan sa monasteryo ko napasyal. Sa shelter ka pala naglalagi. Anyway, I hope to see you again soon. Ng pari at tumangutango siya dito. See you, Father. Bye po. Saad niya kasabay ng pagmano dito pagkatapos ay nauna na siyang umalis. Kahit paano'y naibsan ang bigat na kanyang nararamdaman. Simula na mawala si Miguel.
Naisip kasi din niya na kasalanan niya ang pagkawala nito sapagkat hindi siya naging tapat sa Panginoon. Pakiready ang mga bata, sisters. May pupuntang foundation dito at napili ang ating shelter para bigyan ng donation. Masayang balita ni Sister Ivory sa lahat nang magkaroon ng urgent meeting sa opisina nito. Sa narinig ay natuwa ang lahat sapagkat nagsaan ng mga taong tumutulong at sumusuporta sa shelter. Kahit paano hindi nakaranas ng crisis ang bahay ampunan dahil sa suporta ng mga mapagmahal na tao. Maraming salamat sa Panginoon at hindi niya pinababayaan ang shelter, sister. Tura ng mga kasama ni Sister Ivory at pinagdaop nito ang dalawang palad para magpasalamat sa Panginoon. Pero nakakatuwa ang pangalan ng foundation. Myrtle Belmes Foundation. Sigurado kang hindi ikaw ito, Sister Myrtle? Si Sister Ivory at halos matawa siya sa narinig. Naku, hindi po, Sister. Nakatawang tura niya dahil napaka-eksakto naman sa kanyang kompletong pangalan. May foundation ang kanyang ama ngunit DLS Foundation ang pangalan nito. Isang malaking foundation daw dahil lahat ng program ng mga programa ng simbahan all over the country ay nakasuporta ito. Sabagay, may mga magkakapangalan naman talaga. Anyway, magtulungan na lamang tayo lahat para ihanda ang shelter at mga bata sa kanilang pagdating. Si Sister Ivory at masayang nagsitangwa na lahat. Kinabukasan ay halos busy na ang lahat sa pag-iestima ng mga bisita. Maagang pagdating ng mga ito at sangkatarbang gift box ang dala para sa mga bata. Bagaman kahapon pa ready ang gym kung saan gaganapin ang konting programa, ay kanda o gaga naman sina Myrtle at mga kasama nito sa pagbibihis sa mga batang maliliit. Mahigit 100 kasi ang mga bata sa shelter at may maliliit pa. Kahit paano, sinisiguro naman nilang presentable ang mga bata, lalo na kapag may mga ganitong bisita. Pagkatapos nilang mabihisan ang lahat ay inalalayan naman niya ang mga ito na maupo na maayos sa may gym upang makinig at mag-participate sa inihandang programa ng nasabing foundation. Maya-maya lamang ay sinimula na ang program kahit wala pa ang mga importanteng tao sa grupo. Pinaglaro at binigyan ng regalo ang mga bata at tuwang-tuwa ang mga ito. Mommy, I want to pee. Si Maya na humawak pa sa kanyang kamay upang kunin ang kanyang atensyon. Nag-enjoy din kasi siya sa mga naglalarong bata kaya medyo nawalang atensyon niya sa bata. Okay. Let's go to the comfort room, dali. Turan niya pagkatapos ay nagmamadaling inakay ang bata sapagkat hawak-hawak na nito ang puson. May CR namang malapit sa gym kung kaya't eksaktong lalabas na ang ihi nito nang maibaba ni Maya ang kanyang shorts. Napa-thanks God pa ito pagkatapos kung kaya't hindi niya naiwasan ng hindi matawa habang inaayos ang shorts nito. Pagkatapos niyang hugasan ang kamay nito ay bumalik din agad sila sa loob ng gym. Sa pagkakataong iyon ay may nakaupo na sa may harapan ng stage. Medyo huminto sila sa may gilid sapagkat ongoing ang pagpapakilala ng MC sa mga ito. Nagsisipalakpakan lahat kung kaya't siya man din ay nakigaya din sa lahat habang nakangiting itinuon ng paningin sa harap. Bigla ay nalaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang lalaking nakaupo sa harap. Miguel? Anas niya na siya lamang ang nakakarinig. Bigla siyang kinilabutan. Hindi niya alam kung dahil sa excitement o dahil sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ang lalaki sa harapan ay kamukhang-kamukha ni Miguel. Pumikit siya ng mariin. Walang araw na hindi niya namimiss ang binata, kaya baka naghahalusinate lamang siya. Ngunit pagbukas ng kanyang mata ay mukha pa rin ito ang nakikita at ngayon ay nakatingin na ito sa kanya. Napalunok siya na ilang beses sapagkat hindi nito inaalis sa mga mata sa kinatatayuan niya hanggat tinawag ng MC ang pangalan nito. Ladies and gentlemen, let's give a warm of applause to Mr. Mike Crisologo. Anang MC at obligadong tumayo ito at kumaway. Napahawak siya sa noo at napapikit ang mga mata pagkatapos marinig ang pangalan ng lalaking nasa harap. Ramdam niya ang disappointment sa kanyang puso sapagkat umaasa siyang si Miguel nga ito, ngunit hindi naman pala. Gosh, namimiss niya na ng sobrang binata at kung kani-kanino niya nakikita ang mukha nito. Mommy, I want to poop. Narinig niyang tura ni Maya mula sa kanyang harapan kung kaya't unti-unti niya iminulit ang mga mata pagkatapos ay nginitian niya ito ng bahagya. Okay. Simpleng pahayag niya dito pagkatapos ay inakay niya ulit palabas ang bata at hindi na sumulya pa sa harapan. Ang bigat ng kanyang dibdib, parang gusto niyang umiyak ng umiyak. Pagkatapos malinisan ni Myrtle si Maya mula sa pag-CR nito ay pinasama niya ito sa kasamahan niyang papunta sa gym. Naiiyak pa din siya dahil sa nakitang kamukha ni Miguel kung kaya't minabuti na niyang huwag bumalik doon habang nandoon ang lalaki.
Bagkus ay tinungo niya ang pinaka-chapel ng shelter at lumuhod sa harap ng altar upang ipagdasal ang kaluluwa ni Miguel at humingi ng guidance at lakas sa Panginoon upang mapagtagumpayan niya ang lahat ng pinagdadaan ng pagsubok sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ginagawang taimtim na pagdarasal, ngunit naramdaman niyang lumuhod sa kanyang tabi at agad siyang kinilabutan ng maamoy ang hindi makalimutang amoy ng pabango ni Miguel. Natigil siya sa ginagawang pagdarasal at dahan-dahang iminulat ang mga mata upang tingnan kung sino ang lumuhod sa kanyang tabi. Ngunit laking gulat niya nang makita ang lalaking nasa gymnasium. Napataki pa siya nang makita ang hawak nitong pink na rosary. Kahawig nito ang iniwan niyang rosary kay Miguel noong nagpa siyang lumayo dito. Ang bilis na naman ang tibok ng kanyang puso at halos nanghihina ang buo niyang katawan kaya maingat siyang umayos ng upo pagkatapos ay wala sa sariling pinagmasdan ang lalaki habang nagdarasal. Hindi man ito nakasuot ngunit ang lakas pa rin itong Miguel, kahit simpleng polo shirt na puti at jeans na kulay black ang suot nito. He's wearing white cap kanina pero tinanggal yata nito pagpasok sa chapel. Maya-maya ay bigla itong umayos ng upo mula sa pagkakaluhod at hindi niya inaasahang tumingin sa kanya kung kaya't nilitaan niya ito ng bahagya. Hay, baritono ang boss dito at dinig na dinig niya mula dito ang boses ni Miguel. Hello po. Kimim pahayag niya habang mahigpit na magkahawak ang palad niya. You stay here? Curious nitong tanong at tumango siya. Ay Mac. Pahayag nito pagkatapos ay inilahad ang palad dito upang makipag-shake hands sa kanya. Myrtle. Simpleng pahayag niya pagkatapos ay lumunok na ilang beses bago inilahad ang kamay upang abutin ang kamay nito. Pagdaop ng kanilang mga palad, tila may magnet ang mga ito at napahawak sa isa't isa ng sobrang higpit. Miguel, daing ng kanyang puso at halos mapaigtad siya na magsalita ito pagkaraan ng ilang sandali. Nice to meet you. Tura ng lalaki at halos hindi siya makapagsalita kung kaya't tumango lamang siya dito pagkatapos ay pasimpleng binawi ang kamay kahit gustong gusto sana niyang hawakan. Where do you get that? Hindi niya napigil ang tanong sa hawak nitong rosary. Tinaas naman dito ang hawak pagkatapos ay ngumiti. I got this from my girlfriend. Wika nito at hindi siya makapaniwalang napatingin sa mukha nito. Napalunok pa siya na ilang beses sapagkat nakatutok ng mariin ang mga mata nito sa kanya. Sorry for asking. Nagandahan lamang po ako sa rosary ninyo. Sige po. Halos nahihiyang turan niya ngunit ilinaan sa bahagyang pagngiti pagkatapos ay agad siyang sumanyas dito upang mauna na lumabas. Palabas na din ako. Are you going back to the program? Saad nito at napilitan siyang tumango. Oo, opo. Wika niyang hindi pa rin makumpus-kumpus ang sarili at ngumiti ito. Kanina ka pa parang wala sa sarili. Did I make you uncomfortable? Tura nito habang taglay ang napakagandang pagkakangiti. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mukha subalit ilinaan na lang din niya ito sa pagngiti. Hindi naman po. Hindi lang ako makapaniwala na kamukha niyong kakilala ko. Sad niya at napataas ang kilay nito. He must be special. Tura nito at hindi niya naiwasang magpakawala na isang malungkot na ngiti. Let's go back po. Salip ay wika niya habang sumanya sa direksyon ng pintuan. Saglit munang tumitig sa kanya mukha ang laki ngunit pagkaraan ng ilang sandali tumango ito. Maya-maya lamang ay halos magkasabay na silang lumabas sa chapel at tahimik na tinungo ang kinaroroonan ng karamihan. Mommy! Agad na sumalubong si Maya nang makita silang papalapit. I have a gift. I have many candies and chocolates. Excited na ito ipinakita ang hawak-hawak na loot bag na puno ng mga sweets. Wow, did you say thank you? Tura niya at nakangiting tumangutango ito. Teacher ako din, marami din akong candy at chocolate. Excited din pahayag na isang bata hanggang sa isa-isang lumapit ang mga ito sa kanya at ibinida ang mga hawak na gift. Isa-isa naman niyang initian at tinanguan ang mga ito pagkatapos ay inayos ang mga buhok at mga damit ng mga itong nagulo. Maya-maya lamang ay naging busy na siya sa pag-aasis sa mga bata sa mga palaro at nakalimutan niyang kasamang lalaki. Pagkatapos ng mga palaro para sa mga bata ay nagulat siya na lumapit ito sa kinaroroonan nila. I have to go. I have an urgent meeting in the office. Pahayag nito at nagulat siya kung bakit kailangan pa nitong sabihin ang rason ng pag-alis. Okay po. Maraming salamat sa inyong pagdalaw at sa pagpili sa shelter para maging beneficiary ng inyong foundation. Saad niya sa formal na tono, kahit gusto niya mag-disappear dahil nakatingin sa kanila ang halos lahat ng kasamahan sa shelter. I hope when I get back, hindi ko na maririnig ang mga po at opo mo sa akin. I feel so old when I hear it. I appreciate it more if you just call me Mike.
Ng lalaki at gulat siyang napatingin sa mukha nito. May problema ba? Tura nito dahil sa nakitang pagkabigla sa kanyang mukha. Wala naman po. Saad niya na sinabayan ng pag-iling-iling at ngumiti ito. Alright, I'm going. I hope to see you every day. Ng lalaki at naikunot niya ang noo. Tama ba ang kanyang narinig? Ngunit pinindot lamang na lalaki ang kanyang ilong pagkatapos ay nakangiting umalis. Sa ginawa nito ay naiiling na lamang siya pagkatapos ay patay mali siyang ipinagpatuloy ang pag-aasikaso sa mga bata. Sigurado kang hindi kayo magkakilala ni Mr. Crisologo? Si Ina kinabukasan habang naghahanda para lumabas. Kaparas niyang caretaker si Ina at roommate din niya sa boarding house na matatagpuan din sa loob ng shelter. At dahil Sabado ngayon ay lalabas ito upang mamasyal at mag-unwind mula sa 5 araw na trabaho. Palagi siya nitong inaayang lumabas ngunit wala siyang ganang umalis at mas gugustuhin pa niyang tumulong sa pag-aasikaso sa mga bata. Hindi nga po. Maikling turan lamang niya dito pagkatapos ay tinungo ang lagay ng mga damit upang kumuha ng pamalit. Hush! Yun totoo. Pangulit pa nitong tila nanunudyo kung kaya't naiiling na lamang niya ipinagpatuloy ang pagpapalit ng damit. Bakit kumatok si Manang Lucing kanina dito? Sabi niya nasa receiving area ng shelter sa Mr. Crisologo at hinihintay ka. Parang aakit daw naligaw dahil sa dami ng dalang bulaklak. Patuloy ni Ina at halos lumaki ang kanyang mga mata sa na lamang nandito sa shelter ngayon, si Mike. Bigla ay naturete ang kanyang utak sa pagkataranta at parang hindi niya masundan ng maayos na pwesto ng mga botones sa kanyang damit. Mare, tabi niya ang pagkakalagay ng botones ng inyong damit. Hala, ganyan ka talaga ma-excite? Kantsaw ni Ina at natawa siya sa sarili. Bilisan mo at baka mainip at bawiin ang paniligaw sa'yo. Untag ni Ina na mas excited pa yata ito sa kanya kung kaya't pinangunutan niya ito ng noo. Ligaw agad? Hindi ba pwedeng may nakalimutang dokumento na kailangan sa foundation kaya bumalik? Saad niya at nag-may face ito. Sige na. Hindi dapat pinag-aantay ang mga ganoong pogong bisita. Si Ina na halos ipagtulakan siyang palabas. Wait lang, wala pa akong suklay. Natatawa niyang pahayag. Kinuha nito ang hairbrush at ito na nagsuklay sa kanyang buhok. Maya-maya itulak-tulak na siyang pinalabas sa kanilang silida. Imbes naman na mainis siya dito ay tatawa-tawa na lamang siya lumabas kahit nagdadalawang isip kung pupunta siya sa receiving o hindi. Wala namang rason na pupunta sa shelter ang Mike Crisologo na iyon nang dahil sa kanya. Ngunit nasalubong niya sa may pasilyo si Manang Lucing at kinumpirmang nag-aantay nga ang lalaki sa kanya. Miguel? Hindi niya napigilang bulalas nang makita ang bulto ng lalaki na katalikod habang nakahalukip-kip mula sa pagkakatayo at nakatingin sa isang painting na nakasabit sa wall. Sa sobrang saya na makita ang lalaki minamahal, ay halos takbuhin niya ang distansyang nakapagitan sa kanila at niyakap niya ng mahigpit ang binata mula sa likod. Feeling better? Bigla ay nagising ang diwa ni Myrtle mula sa pagkakayakap sa lalaking inaakalang si Miguel. Naimulat niya ng malaki ang mga mata at dahan-dahan tinanggal ang mga kamay na nakapulupot sa bewang nito at pasimpleng inilayo ang sarili at nang humarap ito sa kanya, ay parang gusto na lamang niyan lumubog sa kinatatayuan dahil sa kahihiyan. Sorry, pasensya na. Kasi halos nawala ang kanyang dila at maging ang kanyang isip ay hindi makapag-process ng sasabihin. Mas lalo pa siyang nakaramdam ng labis na pagkapahiya dahil nakangiti ito na tila nag-e-enjoy sa nakikitang reaksyon niya. It's alright. Tura nito na tila tuwang-tuwa at wala siyang nagawa kundi tawanan na lamang ang sarili habang napapailing na hinawakan ng noo. Sorry talaga. Saad niya at tumangutang ito habang hindi may alis ang tuwa sa mukha. And I said it's alright. You can hug me day and night if you want. Panunukso nito at napailing siya habang nakatawa. Bakit ka nga pala nandito? May pag-iiba niya ng usapan. I almost forgot. This is for you. Tura nito kasabay ng pagkuha sa bungkus ng bulaklak na nakapatong sa mesa at iniabot sa kanya. Sa akin to? Hindi makapaniwalang tanong niya sa binata at nakatawang tumango ito. Bakit? I mean, sigurado ka? Hindi pa din makapaniwalang turan niya at mas lalong tumawa ito. I'm 101% sure. Why not? Sweet and gorgeous ladies like you deserve beautiful flowers. Saan ng binata at hindi niya naiwasang mangiti dahil sa naramdamang pagkakakilig. Well, thank you. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Anyway, may nakalimutan kayo dito sa shelter kaya ka nandito? Maya-maya ay formal niyang pahayag dito. I'm talking to her right now. Sad ng binata habang nakatingin sa kanyang muka at napailing siya sa kapilyuhan nito.
Magkamukha nga lamang sila ni Miguel, ngunit pagdating sa personality ay sobrang magkasalungat. Madaldal ang laking ito at napaka-straightforward, samantalang sobrang seryoso at tahimik si Miguel. At kung magsalita man ay piling-pili ang mga sinasabi. Nagmukha tuloy pilyo ang lalaki sa kanyang paningin. You have a good sense of humor, Mr. Crisologo. Come, I'll accompany you to Sister Avery's office. Siya ang head ng shelter at siya lang makapagbibigay ng mga information na kakailanganin mo. Sa halip ay payag niya sa formal na tono, kasabay ng pagsimulang pagakbang upang samahan ito sa opisina ni Sister Avery. No, I'm really here because of you. Tura ng binata at bahagyang napatigil siya dahil sa sinabi nito. Tinignan niya ito ng diretso sa mata, ngunit ikinibit ang mga balikat. Sabi kasi nila, now was your day off, so I'm here to invite you in my place. Ng binata at kumunot ang kanyang noo. For what reason? Hindi naman sila close na lalaking ito. Don't worry, I'm harmless. At susiguraduhin ko magugustuhan mo doon kasi malayo sa city at napaka-fresh ng paligid. Saan nito sa pagkakakunot ng kanyang noo. Thanks. But why me? Madami naman kaming nag-work dito sa shelter. Tila may pagdududang pahayag niya. Wala sa nature niya ang magduda ng masama sa kapwa. Ngunit sa mga na-experience niyang hindi maganda simula nang siya'y lumabas sa kumbento, ay medyo nawalan siya ng tiwala sa mga taong hindi niya masyadong kilala. Why not? Isn't obvious that I like you? Anang lalaki at tugulat siya sa sinabi nito. Hindi tuloy siya makapagsalita dahil wala sa hinagap na ganoon ang maririnig mula dito. Napalingon na lamang siya sa paligid, baka may nakarinig dito at baka maging tampulan siya ng tukso.